Tinututukan ng Department of Trade and Industry ang tinatawag na shrinkflation o ang pagbabawas ng laman ng ilang ibinibentang produktong gayong hindi naman nagbabago ang presyo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pagising sa umaga at masarap na merienda sa hapon, ang mainit at matapang na kape. Pero pansin ni Brian sa presyo at laman ng binibiling kape. Either pataas yung item or kumukonti. Tumatabang. Ganun yung timplahan. Ayon sa Trade and Industry Department, ilang brand ng kape ang nagbawas ng timbang at presyo. Mayroon ding gumaan pero hindi gumalaw ang presyo. Halimbawa nga raw yan ng shrinkflation, bagay na tinututukan ng ahensya. Effectively, it is a price increase, no? Kasi kumukonti yung nakukuha ng ating consumer pero ganun pa rin yung binabayad niya. So, chine-check natin kung mahuhulog siya sa tinatawag nating profiteering. So far, nakapag-submit naman po sila ng computation at sapat naman po yung hinihingi nilang price adjustment. Hanggang piso 75 sentimo naman ang dagdag presyo sa ilang brand ng asin, depende sa laki, labunsod ng pagmahal ng raw materials, packaging at logistics. Kaya diskarte ng ilang mamimili. Bago ka pumunta mamili, nakalista na lahat talaga yan. Ipo-compute mo talaga, pagkakasyahin mo talaga kung anong meron na pera ka para magkasya. Pero uubra pa kaya yan? 53 shelf-keeping units pa kasi ang may hiling na taas presyo ngayong taon. Kabilang ang ilang brand ng sardinas, gatas, instant noodles at tinapay. Hanggang 2 piso at 50 sentimo ang hirita price adjustment sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Di na raw kasi kinakaya ng ilang panaderya ang pagkalugi. Hindi kami tumutubo diyan at kami nalulugi at wala kaming ibang pagbawian ng aming losses. In comparison to big bakeries that they have big operation, tumigil ako for the meantime. Hindi yan sabay-sabay mag-i-increase. So kung kaya pong pakiusapan na wag buong-buo ipasa sa consumer, yan po yung talagang tinatry natin. Hindi sakop ng DTI ang maliliit na bakery, kaya abiso ni Efren, huwag nang magtaka kung magdagdag sila ng piso sa bawat primera klaseng tinapay. Halos lahat ng mga materialis namin dito ginagamit sa paggawa ng tinapay, lalong-lalo na ang gas, harina, mga pangunahing sangkap, ay halos po tumaas lahat. At malaking epekto po yan sa paggawa po namin ng tinapay dahil nabawasan po ang aming markup. Clazel Pardilla para sa bayan.